Paano magkulam gamit manok? Isa sa mabilis nga na tumalab na kulam at nakakamatay talaga ay ang paggamit ng isang manok kung saan nga itatali mo ang picture at pangalan ng isang tao, tapos kapag sumikip yon, yung tali na yon doon sa manok dahil lumalaki nga yung manok, ay mamamatay na din yung tao na yon. Syempre, katulad lang din ng iba-ibang mga kulam ay hindi naman gagana ito kapag wala kayong saktong orasyon para gamitin dito. Minabahagi ko sa inyo ito dahil ito ay ang isa sa pinaka-delikado at kailangan mag-ingat tayo lalo na kapag marunong sa ganyang klaseng kulam yung mga nakakaharap natin. Meron pa rin mga nakakaalam hanggang ngayong panahon sa kung paano gawin ito, pero hindi namin ituturo nga kung ano yung orasyon at yung mga mas masiselang detalye, pero nagbabahagi lang kami para sa inyong impormasyon. Ang ginagawa ng mga mangkukulam ay naglalagay sila ng isang picture ng tao na pinakabago, tapos yung buong pangalan at birthday rin sana nung tao na yon, at nilalagay nila sa isang plastic para halimbawa ay umulan ay nandyan pa rin yung mismong papel na picture na yan. Mas maganda ay ang buong katawan, full body pic kumbaga. Tapos yung mismong pangtali na ito ay yung tinatawag nga na nito. Kapag tinali mo ito doon sa manok na meron nga nung plastic na nilagyan ng picture na may birthday at pangalan, dahan-dahan ay lalaki nga ang manok dahil syempre buhay ito at papakainin mo. At habang lumalaki yung manok ay mas sumisikip nga yung nito na nandun nga yung picture at pangalan birthday. Kapag dumating yung panahon na sumikip na talaga ito at nasakal yung manok, mamamatay ang manok, tapos mamamatay din kung sino man yung nakalagay doon sa loob ng plastic na yon. Nasa mangkukulam na lang kung gaano niya kahigpit gagawin sa manok para mas mabilis o hindi kaya mabagal kasi gusto niya mas matagal bago mamatay yung tao, at pagdusahin niya muna kasi kapag halimbawa ay hindi mo na mamatay yung tao, kasi pwede naman gawin sa paraan na parang luluwagan, tapos hihigpitan, luluwagan, hihigpitan kasi gusto niyang pahirapan sa matagal na panahon yung tao, or kung gusto niya talagang mabilisan lang na patay ay yung pinakamahigpit na pwedeng gawin tapos konting laki lang ng manok ay patay na din. Parang ang lupit pag-isipan, pero meron talagang mga ganyan na gumagawa. At para sa mga tao na hindi naniniwala sa ganito ay hindi ko kayo masisi kasi wala pa kayong karanasan sa mga ganitong klase na mga black magic o yung tinatawag nga natin na kulam, sorcery, witchcraft. Wala naman din pilitan kung ayaw nyong maniwala, pero nagsasabi lang ako sa inyo sa kung ano talaga ang mga ginagawa ng mga mangkukulam. Gaya ng sinabi ko rin doon sa ibang video sa kung paano nga nagiging mangkukulam ang isang tao, mas malakas ang kapangyarihan nila kapag nakapatay sila ng sarili nilang kamag-anak. So kung mas malapit sa kanilang puso ay mas lalakas ang kanilang kapangyarihan. So asawa, anak, kapatid, ama, ina o kahit ano man, basta malapit sa puso ay pag pinatayan at inalay doon sa mga demonyo or sa diablo o sa mga itim na engkanto ay mabibigyan ng kapangyarihan ang tao na mas makagawa nga ng iba-ibang klaseng kulam. Diyan ibibigay nga sa mga panaginip o sa mga visions o di kaya ilalabas na lang basta sa isang libro na hindi mo alam kung paano nakarating yung libro or yung sulatin na yun sa'yo na nakalagay dyan yung orasyon na kailangan mong dasalin at yung mga instructions sa kung paano ito gawin. Pwedeng kahit gaano kalaki ang manok na gagamitin at ang kulay naman ay mas magandang itim dahil nga ang intensyon ng tao ay itim. Pero pwede rin naman kahit hindi, pero mas maganda yung kahit may kaunting itim, pero yung pinakamaganda syempre yun talagang pure black. Marahil ang mga tao nga nagagawa ng ganitong klaseng kulam or magpapakulam sa ganito ay ang mga tao na may ginawa ngang masama sa kanila, may kasalanan ng ibang tao sa kanila at gusto nilang maghigante. Gusto nila halimbawa din magtakip sa kanilang mga nagawang kasalanan naman, kaya gusto nilang magpatay sa tao. Pero mga kapatid, kung halimbawa ay ikaw naman ang hindi nagkasala tapos inosente ka, gusto mo lang talaga na makuha mo ang karampatang hustisya na para sa iyo, ay may iba tayong paraan para dyan. Pwede tayo humingi ng tulong sa santos na magbibigay sa atin ng mga karapat-dapat na hustisya, pero hindi tayo sosobra sa kung ano yung kailangan. Kasi kung halimbawa ay yung kasalanan na ginawa sa atin ay ang katumbas lang nun ay pahirapan ang tao or malasin siya, hindi aabot sa kamatayan, yun lang talaga yung maaabot ng pagsindi natin ng kandila at paghingi ng tulong sa Diyos at sa mga santos. Pero kung halimbawa ay gusto natin lumampas doon, yun na nga yung ginagawa ng mga mangkukulam, kasi yung mangkukulam
Basta sapat yung kapangyarihan niya at walang proteksyon yung tao na kukulamin kahit na naniniwala pa sila sa Diyos, ay pwede talagang tamaan at pwedeng mamatay ang tao na yan. Pwede rin gumawa ng ibang paraan sa paano pasakitan ang target gamit yung manok, pero ang pinakakadalasan na ginagamit, yun nga yung tinatawag na nito na tinatali na may picture at pangalan, birthday, tapos syempre dadasalan yan ng orasyon na makapangyarihan para nga makatama doon sa target na yan. Huwag nyo sanang ambisyonin na matuto kayo sa pagkukulam dahil marami talagang magiging parusa sa inyo dito sa buhay na to at sa pagkatapos nitong buhay na ito, dun sa sunod buhay, o di kaya kung wala ka na talagang reincarnation ay magdurusa ka sa impyerno. Hindi naman maiwasan na meron talagang magsasubok na gawin to, pero hindi naman ganun kadali makuha ang mga ganitong klaseng kapangyarihan. Kadalasan ang mga aalokin sa ganito ay ang mga manggagamot nga na nakaabot sa kabanalan nila, tapos bibigyan sila ng mga tentasyon na ganito kung halimbawa ay magbabago sila ng timpla para gawin nga kung ano yung masama. O di kaya ay meron mga lineage na pinapasa talaga, pinapamana ng ibang mga naging mangkukulam na pinapasa nila sa mga anak nila or sa mga apo nila. Kung sino man ang may kakayahan na makatanggap sa ganitong klaseng mga kaalaman. Marami pang iba-ibang klase ng kulam na gagamit nga ng iba-ibang klaseng hayop, pero sa mismong sitwasyon na ito na gumamit tayo ng manok, na kung ano yung ginawa sa manok ay mangyayari sa tao, ay technically tinatawag itong kulam. Kasi kapag halimbawa barang naman yung sinasabi natin o ginagawa ng isang mangkukulam, gagamit siya ng insekto na mismong isusugo niya or ipapadala para yun yung gumawa ng atake. Pero sa kasong ito kasi, yung manok, yun yung ginawan ng masakit at yun din ang mangyayari doon sa target ng kulam natin. So nagbahagi lang ako sa inyo ng kaunting pagkakaiba or distinction para malaman nyo kung ano yung kaibahan nga ng kulam sa barang. May mga gumagawa pa nito na klase ng kulam sa iba-ibang bahagi ng ating bansa. Siyempre, hindi ko sasabihin sa inyo kung sino ang mga yon. Nasa sa inyo na kung halimbawa ay gagawa pa rin kayo ng masama kahit sinabi ko na sa inyo masama ito. Pero kung halimbawa ay meron kayong mga naririnig na kwento tungkol sa mga tao na marunong magkulam sa manok, imbestigahan nyo na mabuti kasi kapag magkataon na totoong yung kasama or kausap nyong yan, na totoo pala yung sinasabi nila, ay baka kayo naman ang matepok sunod. So mag-ingat kayo sa mga ganyan mga kapatid. At mas maganda sana ay makabili kayo ng habak na spiritual mula sa amin para hindi kayo matatalaban ng ganyang klaseng mga atake at iba pang mga spiritual na atake. Sana mag-PM lang kayo sa ganyan for more information. Para matutunan nga kung ano ang iba-ibang klase ng spiritual na atake at ang basic na spiritual defense para nito, sana mag-click mo ang link sa post description para sa gabay sa spiritual defense course. Patuloy tayo sa landas ng kabanalan mga kapatid at mag-ingat tayo lalo na doon sa mga marunong magkulam gamit ang manok. Salamat po at God bless.